more po. Ayan. Okay. So mamaya, sabi mo sa katabi mo, wala akong mga kwentuhan ha. Focus tayo sa Word of God. Wala tayo mag-miss na message ni Lord. Yan po. At ang ating mensahero po. So habang ito, yan. Yan ang galing pa sa malaking lugar. Na nakawin ko kami. Ayan. Ayan, mayroon. Sige po, tawagan ko na po. Ayan, ang ating speaker for this morning. Pinakuha po natin ang Diyos sa buhay po ni Abby. Sige po naman natin si Lord. Glory to the Lord. Praise the Lord. Yan po. Tayo po muna tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Pray po muna tayo. Father, we just thank you for this wonderful day. I-offer po namin ang araw ito para sa iyong karangalan, sa iyong kaluwalhatian. Tanging ikaw lamang po ang mapasa aming kalagitnaan. Inaaywan po namin ang anumang sagabal o hadlang upang hindi namin marinig kung anong sinasabi ng Banal na Espiritu sa aming Panginoon. Father, we glorify you. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for your grace. Thank you because you are in our midst. Thank you for the presence of the Holy Spirit that will lead us, O Lord, closer to you and deeper in our faith in you. We thank you and we thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord po. Bakit po kayo nagpunta ngayong umaga ito? Anong kadahilanan bakit na kayo narito? To worship God. Ano daw po? To worship the Lord. To worship God. To worship Jesus. Lagi po natin tatandaan na ang Sunday ay isang araw na inalagaan ng Lord para sa Kanya. Hindi para sa atin. Para sa Kanya. Meron tayong 7 araw at ang ika-7 araw kung saan pwede tayong magpahinga sa presence na ay tuwing Sunday. Sa ibang lugar, dahil ang huling araw sa kanila ay Sabado, Saturday sila nag-celebrate. Pero tayo, nakagawian natin na ang huling araw ng linggo ay tuwing Sunday. Kasi ang start natin every Monday. Sa ibang lugar, every Sunday ang start. Kaya Sunday may trabaho sila. Pero lagi po din natin tatandaan na sa bawat pagpunta natin, we have a date with the Lord. Meron tayong date with the Lord. Kapag may date ba tayo, o may meeting tayo, okay lang ba na malate tayo? Sabi natin ngayon. Kasi di ba, kung gano'n natin pinapahalagahan yung ka-meeting natin, yung ka-date natin, yung love natin, ay, ahead of time, nandun tayo. Bakit? Excited tayo kasi nakakasama natin yung mahal natin yun, o yung kaibigan natin yun. At pag may mga time na talagang hindi maiiwasan na mahuhuli tayo, alam mo yung feeling na hindi ka okay? Kasi malilit ka. Alam mo yung feeling na parang may baka magtampo siya, baka magalit siya. Yun yung feeling na iniisip natin lagi o nararamdaman natin. Especially with our God. He is our God. He is our Father. He is the lover of our soul. At may express natin pagmamahal natin sa Kanya kung hindi tayo malilit sa pakikipag-meet sa Kanya. Personal man o may mga meetings tayo pumuntahan. Hindi po ito sermon, pagpapaalala po ito dahil ang araw ng Sunday ng NCCP ay para kay Lord. Hindi ito para sa atin. It's all about Jesus. Alam niyo po ba na natutuwa ako kay Lord kasi itong mga nakaraan na hindi muna ako babaeng gala, ilang nakarang buwan hindi muna ako babaeng gala, yung personal touch ng Lord, yung personal encounter with God, at yung mga testimony, mas lalo nag-aabang. At parang this month lang, naka-experience ako very unexpected
praise be to God, na very unexpected, na may nagabot sa akin ng blessing for medical bill. Na sabi ko nga, kung iisipin ko, hindi siya yung taong aasahan kong gagawa noon. Pero dahil sa nakarinig siya kay Lord, ginawa niya yun dahil sa pagmamahal niya kay Lord. At nung nakita ko kung ano yung amount na nasa sobre, alam niyo po, dahil medyo malaki, gusto kong isoli. Gusto kong isoli kasi ang laki. Ang laki. Nung inabot sa akin, akala ko tigwa 100 lang kasi medyo makapal. Kaya sabi ko, thank you. Alam niyo Lord ang pangangailangan ko. Pero tapos ko, nung nasa kotse kami ng kapatid ko, sabi ko, tigwa 1,000. Medyo kinabahan ako konti. Kasi hindi siya ganun ka-close sa akin. Friends kami, pero hindi siya ganun ka-close sa akin. Nung makita ko yung amount, sabi ko, Lord, isusuli ko. Kasi baka need niya. Baka need niya, isusuli ko na lang. Kasi medyo malaking halaga ito at alam ko may mga pangangailangan din siya. Pero ni-remind ako ng Lord sa isang dream, December, na doon sa dream, meron isang babaeng nakaupo. Hindi ko i-describe sa inyo ha, kasi baka ma-meet nyo siya, siya yun. At hindi ko din sabihin ng pangalan. Saka baka kasi kasi ang binigay ng kanan, magpapaalam ng kaliwa. Para ang Lord na lang ang mag-reward sa kanya. Doon sa dream, ang sabi niya, sabi ng babae, na hindi ko masyadong aninag ang mukha, ang sabi doon, para po talaga yan sa inyo. Para po talaga yan sa inyo. Tapos nakat yung dream. Nung nasa sasakyan ako, iniisip kong ibalik yun sa kanya. Kasi malaki nga yung halaga. Niramay sa akin ng Lord yung dream. At na-recall ko kung paano niya inabot sa akin yung pera, yung sobre na, para po talaga yan sa inyo. Confirm ko, para po yan sa inyo. Tapos sabi ko, parang same doon sa dream. Kaya hindi na ako na gano'n, na galing talaga yung sa Lord. Ang Lord talaga ang nagpaabot sa akin. Tapos nung minsan nakabit ko siya, tinanong ko siya, paano mo na-receive na ibibigay mo yun sa akin? At kwento niya sa akin, sabi ko, alam mo, kung hindi ni-remind sa akin ng Lord yung dream, isusolid ko sa iyo. Kasi malaking halaga at alam ko may mga needs ka rin. Sabi niya, kasi talagang kinausap ako ng Lord para po sa inyo yan. Dahil po isang patotoo na alam ko, it's only Jesus who touched her heart to do it. It's only the Lord who has given her instruction to give what is precious to her. Pwede na niyang gamitin yung pambili ng magandang cellphone eh. Pwede na niyang gamitin yun para kung ano man yung pangangailangan niya, mag-shopping. Pero hindi niya ginawa. Kasi sumunod siya kay Lord dahil nagmamahal siya sa Panginoon. Sumunod siya sa Lord kasi nagmamahal siya sa Panginoon. Bakit ko po share yun? Kasi kasama po yan sa message natin. Isang patotoo ng paano ang Lord pwedeng kumilos sa ating mga buhay sa mga unexpected ways. Kasi sa lahat ng ito, magiging matagumpay ang tao because it is Jesus. It is only Jesus. It's all about Jesus. Our life now is all about Jesus. Pwede natin gawin on our own para magtagumpay tayo. But then, it is only Jesus who will give us victory. It is only Jesus who will give us success. And it is only Jesus who will allow us to experience unexpected things na masasabi natin, Lord, ikaw lang talaga ito. Lord, ikaw lang ito. Punta tayo dun sa verse natin. Pamilyar na tayo dyan, no? Alam ko, yan isa sa mga naunan nating i-memorize na verse nung tayo'y nakakilala sa Panginoon. Ano nga? Sabay-sabay nating basahin. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Ano po yan? ESV version. English Standard Version. For God so loved the world. Gayon na lang ang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak nang sa gayon kung sino man ang manampalataya sa kanya
ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng walang buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po ikaw nakaupo ngayon dyan sa kinauupuan mo, hindi dahil sa tao na nag-share sa'yo. Yes, ginamit siya ni Lord. Kaya ka ngayon may relasyon sa Diyos dahil si Jesus ang dahilan kung bakit meron ka ng malapit na relasyon sa Diyos. Simula pagkabata dito sa Pilipinas, sa ibang bansa kasi hindi. They do not know Jesus. Simula pagkabata, alam natin ang tungkol sa Diyos. Alam natin ang tungkol sa Panginoong Yesus. Lumaki na tayo na may pagkakilala sa Diyos, may pagkaalam patungkol sa Panginoong Yesus. Pero tanging sa takdang panahon lamang, dumating si Jesus sa buhay natin, sa oras na pangangailangan natin, in the right timing, Jesus came for us to be united or to be reconciled with our Father. Sa takdang panahon dumating ang Panginoong Yesus sa buhay natin upang maranasan natin, may tagapagligtas pala tayo, may kakampi pala tayo, may tutulong pala sa atin na tayo'y mabubuhay nang hindi na nag-iisa pa. Tayo ay mabubuhay ng kasama ang Diyos sa ating mga buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka kasi ni Lord. Doon sa kabila pa, sabihin mo na talagang yung convincing, mahal ka kasi ni Lord. Ibig sabihin, yung pagmamahal na yun ng Lord, yun yung naging dahilan para naiparanas niya sa atin si Jesus. Dahil si Jesus ang sentro ng mensahe ng buong Biblia. He is the central message of the Holy Bible. Siya yung sentro. Siya ay na-prophesy na, sinabi na ng Diyos, Ama, ang pagpapadala sa Kanya para maging tagapagligtas ng salibutan. Sa Old Testament pa lang, makikita natin yan sa Isaiah 42 at sa Isaiah 53. Ilang daang taon bago dumating ang Panginoong Yesus, sinabi na yung pinangako na yun ng Diyos Ama, magpapadala siya ng tagapagligtas, the Lamb of God that will take away the sins of the world. Ipinangako na at sa bagong tipan, yun yung fulfillment. Yun yung fulfillment ng kung ano yung ipinangako. Ang Diyos kapag nangako, tiyak na gagawin niya. Ang Diyos kapag sinabi niya, tiyak na tutuparin niya. Bakit? Diyos siya. At ang ipinangako niya, magpapadala siya ng tagapagligtas, magpapadala siya ng mag-aalis sa atin mula sa pagkakabihan. Tinupad niya iyon sa persona ng ating Panginoon Yesus. Tinupad niya yun sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesus. Dahil gusto niyang maranasan, gusto niya na maranasan natin na tayo ay mapalapit sa Kanya. Nung hindi pa tumadating ang Panginoon Yesus sa buhay namin, alam natin kay Diyos. Pero iilan lang talaga sa atin ang nakakaranas sa Diyos. Iilan lang talaga sa atin ang may malapit na relasyon sa Diyos. Na kapag tayo may pangangailangan, takbuhan natin sa tao at madalas mabibigo tayo. Ang takbuhan natin ito sa pwede natin malapitan na akala natin ko, matutulungan tayo. Pero lagi namang mga. Minsan lang yung mapagbigyan, pero pag lagi ka lang lumalapit, tataguan ka na dito. Pero ngayon dahil tayo nasa Diyos na, dahil sa Panginoong Yesus, lagi tayong may maaasahan. Lagi tayong may mapupuntahan. Si Jesus ang sentro ng mensahe ng Biblia. Ipinangako ng Diyos at tinupad ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin. Si Jesus ang brightest display of God's glory. Si Jesus ang kaganapan o sobrang liwanag ng pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya yung greatest expression of God's personality ever to occur in all eternity. Kung gusto natin makilala ang Diyos kung sino siya, dapat kilala natin ang Panginoong Yesus na nag-alay ng buhay niya para sa atin. Kasi kung hanggang saan natin kilala
ang Panginoong Jesus, hanggang doon natin makikilala ang ating Diyos, hanggang doon natin mauunawaan ang plano niya para sa atin, hanggang doon natin paniniwalaan, pananampalatayaan at paglilingkuran ang Diyos na ito. Si Jesus ang heaven's thoughts. Siya yung words, principles, plans ng kalangitan. Na kung alam natin, kung gusto natin malaman ang kalooban ng Diyos para sa buhay natin, dapat kinikilala natin si Jesus. Maraming mga Kristiyano na akong namit na tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas, pero nag-stay na lang doon. They received Jesus as their Savior, pero it stayed there. Nanatili siyang tagapagligtas, pero hindi na lumalim. Kaya naman yung buhay, hindi na din tumaas ang antas ng pagkaranas sa Diyos. Because Jesus is not just our Savior. He is our Lord. He is our Master. He is our teacher. He is our lover. Jesus is more than a Savior for us. Sabi mo nga sa katabi mo, sino na si Jesus sa iyo ngayon? He is more than a Savior for us. Higit siya sa tagapagligtas para sa atin. Kung yun lang yung role niya, nung tinanggap mo si Jesus, exit ka na sa mundong to. Tapos na eh. Pero hindi. God wants us to know His Son, His beloved Son, in a deeper way. Dahil sa paglalim natin ng pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoon Jesus, ganun tayo dadalim sa ating relasyon sa ating Diyos Ama. He is the greatest display of who God is dito sa mundo ito. Habang lumalalim tayo sa pagkakilala sa ating Diyos, mas mararanasan sa ating Panginoon Jesus, mas mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Si Jesus came to demonstrate God's love and God's power. Jesus came to demonstrate God's love and God's power. Sa pamamagitan ng unang demonstration, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. The greatest display of love. May nagmahal na ba sa'yo ng ganong katindi na kahit buhay niya, iaalay niya sa'yo? Pakikalabit mo nga yung katabi mo. Yung iba nga, BFF ngayon, paglipas ng panahon, mortal enemy na eh. Diba? Sino nakaranas noon? Ayaw magtaas ng kamayo. Hindi lang nakatutok po sa inyong video, kaya hindi makikita kung sino yung magtataas ng kamay. Sa totoo lang, akala ko BFF mo ngayon, pero bandang time will come. Pero God, in His love for us, lagi nga tayong palpak eh. Pero yung pagmamahal ng Diyos, hindi nga babawasan. Yung pagpapahalaga at concern niya sa atin, hindi na babawasan. Bakit? Love tayo ng Lord. At si Jesus ang greatest display. He demonstrated God's love to us. Mahal tayo ng Diyos kahit sino pa tayo. Mahal tayo ng Diyos kahit gaano pa tayo kapalpak. Hindi tayo mahal ng Diyos kasi mas mabait tayo kaysa sa iba. Hindi tayo minahal ng Diyos kasi mas, tingnan mo nga kung guwaping o yung katabi mo, mas guwaping ka kaysa sa iba o mas maganda ka kaysa sa iba. Hindi ka mas mahal ng Diyos kasi mas giver ka kaysa sa iba. Hindi yun eh. Mahal tayo ng Diyos kasi nag-desisyon siyang mahalin tayo kahit sino pa tayo. Kahit ano pa tayo, kahit ano pa yung nakaraan natin, kahit gaano pa kapangit yung nakaraan natin, mahal tayo ng Diyos. Wala kang gagawin na magiging dahilan para mabago ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, naiintindihan mo ba yun?
Wala kang pwedeng agawin kahit ano pa. Pangit man yan o maganda. Wala kang pwedeng gawin na magiging dahilan para mabago ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Kasi mahal ka niya. Nag-decide ang Lord mahalin ka at pinatunayan niya yun ng dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na itinadala niya para sa atin. Jesus came to demonstrate His power. To demonstrate God's power. Kung babasahin po natin yung Bible, lalo na sa New Testament, pinakita doon kung paano ang Panginoong Hesus nagpagaling ng may sakit, nagpalakad ng yumbo, nagbigay ng talis sa bulag, naging dahilan para ang pipi ay magsalita, bumuhay ng patay. Jesus came to demonstrate God's power. And the greatest demonstration of God's power when God resurrected Him from the grave. Ang greatest display ng power ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, binuhay niya si Jesus mula sa mga patay. Jesus was sent by God para sa atin. He died, but He rose again. Pinadala siya para patunayan ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Pero hindi natapos doon. Nabuhay siya mula sa mga patay upang patunayan kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung gaano kadakila ang kapangyarihan ng Diyos na kahit ang kamatayan hindi makakahadlang upang patunayan lang ang pagmamahal niya sa atin. Jesus came to demonstrate God's love and power para sa lahat. And you are privileged nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, Jesus is everything. At tama yung kanta kanina eh. Through Him we can do all things. Sa pamamagitan niya, magagawa natin ang lahat ng bagay. Kahit yung imposible pa. Ganun po ba, isa sa mga ayaw ko yung nakapitig sa akin yung mga tao. Kaya nagpapanggap akong suplada. Dahil ayoko nang tinikitigan ako. Pero, ako may sa harapan niya, no? Pupunta ako sa ibang bansa, nasa harapan ng maraming tao. Because we can do all things through Jesus Christ who strengthened us sa pamamagitan ni Jesus na nagpapalakas sa atin. Magagawa natin ang lahat ng bagay ng dahil kay Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mong magtagumpay mula sa iyong mga sitwasyon na dinadaanan. Kaya mong magtagumpay sa area ng iyong lokasyon o sa iyong pagtatrabaho. Kaya mong magtagumpay kung sa school, sa kahit na ang daming test, ang daming mga project, kaya mong magtagumpay. Kaya mong magtagumpay bilang nanay. Kaya mong magtagumpay bilang tatay. Kaya mong magtagumpay bilang anak. Kaya mong magtagumpay bilang kaibigan. Kaya mong magtagumpay bilang estudyante. Kaya mong magtagumpay bilang boss ng iyong kumpanya. Kaya mong magtagumpay bilang empleyado ng kumpanya. Kaya mo magtagumpay dahil kasama mo si Jesus. Dahil si Jesus ay nasa sa iyo na. Amen. You can do all things through Jesus Christ who strengthens you. Nang dahil sa ginawa ng pag-ibig ng Panginoon, God proved Himself through Jesus. Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20, for the kingdom of God is not in word but in power. Remove ng Diyos ang sarili niya, ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ni Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng salita lamang. Ang kaharian ng Diyos ay kapangyarihan. Nung tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas ng Panginoon ng iyong buhay, pumasok ka sa kaharian ng Diyos. Sinasabi mo, ikaw na ay nasa paghahari ng Diyos. You entered into God's kingdom.
You are not now living in this world alone. Hindi ka namumuhay sa mundo ito lang ngayon. Ikaw ngayon ay nasa kaharian na, nasa paghahari ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay hindi sabi-sabi lang o sa salita lang. Hindi display lang o kwentuhan lang. Ang kaharian ng Diyos ay may kapangyarihan. Kung ikaw ay nasa paghahari ng Diyos, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos at ipuprove niya ang sarili niya sa iyo. Papatunayan niya sa iyo sa pamamagitan ni Jesus, ang imposible sa tao, posible sa Kanya. Ang hindi kaya ng tao, kaya niya. Praise the Lord po, talaga kasing kaya niya. Walang imposible sa Kanya. Mag-isip ka ng isang bagay na imposible para sa iyo. Ang lumipad, merong plano na ngayon eh. Hindi na imposible yun, merong plano na eh. May mga flighter na ang tawag doon. Hindi na imposible yun. Pero yung mga bagay na imposible sa'yo at pakiramdam mo hindi mo magagawa, sabihin mo sa katabi mo, pwede na. Pwede na nang gawin ng dahil Kristo Kristo. Sa Hebrews chapter 13, verse 8, pinod ng Lord ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Bakit? Jesus is the same yesterday and today. Yes, and forever. Si Jesus ay hindi nagbabago. Kung sino ang Jesus noon na kasama ni Pedro, yun din ang Jesus na Panginoon at kasama natin ngayon. Kung ano ang ginawa niya noon, kaya din niyang gawin ngayon. Sa iyo at sa mga tao na sa paligid mo. Because Jesus is the same. Di siya nagbabago. Nagbabago ang lahat ng bagay sa mundo ito kahit ang mga tao nagbabago. Pero si Jesus lang ang hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang pag-ibig niya sa iyo, hindi nagbabago ang katapatan niya sa iyo, hindi nagbabago ang tulong na inaalok niya para sa iyo because He is the same. At hindi din nagbabago ang pwede niyang gawin sa sitwasyon na meron ka ngayon. Sino ang may challenges ito patungkol sa kaperahan? Pakitaas ang kamay. Ako meron eh. Ay, lalapit po ako sa inyo mamaya kasi mga wala naman pala challenges sa mga kaperahan ngayon. Wala pas, di ba? Hindi na nga sitwasyon patungkol sa kaperahan. He is our Jehovah Jireh, our great provider. Sino dito mo yung mga karamdaman? Pakita sa kamay. Alam niyo po, ano natuwa ko pag-isip ko kamuntalin ng umaga. Medyo okay na paglalakad ko, hindi katulad ng mga nakarang araw. He is our Jehovah Rapha. Amen. Our great physician. Yes. The God who heals us. Sino yung may mga pagkakataon pag nagsasolo ka, lulungkot ka? He is our Jehovah Shammah, the God who is always with us. He is more than a Savior. He is everything. He is everything for us. At hindi siya nagbabago. Pwede naman ang Panginoong Jesus. Alam niya kasi ang mission niya eh. Pumunta sa mundo ito, ialay ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ibig sabihin, alam niyang mamamatay siya to save people mula sa impyerno. Pwede namang hindi na lang yung gawin. Pero alam niya, He is the demonstration of God's love. At sumunod siya hanggang kamatayan. He obeyed to death. Hindi niya ipinagkait ang kanyang buhay para ma-express lamang ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. He demonstrated God's love through His death on the cross. Because of His obedience to God the Father, ano ang sabi dyan? Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name. Nang dahil sa kanyang pagsunod, binigyan siya ng pangalan na higit na mas mataas kaysa sa lahat ng pangalan.
So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus is Lord to the glory of the Father. Nang dahil sa kanyang pagsunod hanggang kamatayan, at hindi naman siya binigyan ng abad, at binuhay siya mula sa mga patay, sa kanyang pagsunod ang naging resulta, binigyan siya ng pangalan na higit na mas mataas kesa sa lahat ng pangalan sa mundo ito. That every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi, si Jesus na ay Panginoon. Ang karamdaman may sakit yan. Ang karamdaman may sakit. Ang karamdaman may pangalan yan. Wala pang sakit na walang pangalan. Yung sakit na yun luluhod sa pangalan ni Jesus. Anong sitwasyon na meron ka? Depression ba? Yung depression na yun, luluhod yan sa pangalan ni Jesus. Anong kalagayan na meron ka? Kakulangan? Yung kakulangan na yan, luluhod yan sa pangalan ni Jesus. Because Jesus' name is higher above all else. Higit na mataas ang pangalan ni Jesus at walang pangalan na pwedeng luhuran maliban sa pangalan ni Jesus. Every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Whatever situation you are in, yan sabi sa'yo ng Lord, yung pangalan ng sitwasyon mo, luluhod yan dahil sa kay Jesus na nasa sa iyo. Nasaan nga si Jesus? Nasaan nga si Jesus? Sa Dito puso. na, di ba? Kaninong pangalan ang bit-bit mo ngayon? Kaya mga tinawag ng Christian. Christian means followers of Christ. Belongs to Christ. Hindi ka lang followers of Christ, you belong to Christ. And every knee will bow, and every tongue will confess that Jesus is Lord. You don't need to fight your battle and trust it to God. Sa mga panahon, ginawa ko na lahat ang pwede mo nang gawin, pero lagi ka namang bigo. Ito yung parang, subukan mo kaya si Lord? Subukan mo kaya si Lord? Nung nasa Canada po, isa doon sa mga si Joan Hunter, may healing ministry siya. Sabi niya, nung matagal na siya, malalaki na yung anak niya, doon niya na lang ang bakla pala asawa niya. At dinivorce siya. Tapos nalaman niya, may breast cancer siya. As in, kapag naman umulan, it really prays, it really pours. Talagang, nalaman niyang bakla yung asawa niya. Nakikipag-date sa kapwa lalaki. Tapos nalaman niya, mula sa doktor, may cancer siya. At talagang dumating siya sa point na, Lord, anong nangyayari? Paano ito? Punta siya sa shower. Kumabang nag-shower siya, sabay ng shower, yung pagtulo ng luha niya. Sabi niya, Lord, hindi ko na ito kaya. May dalawa siyang anak na talagang dahil hiniwala na siya ng asawa niya, burden yun para sa kanya. Nahihirapan din siya, dalawang anak na babae. At dumating sa pagkakataon na dahil inalaw niya ang lordship ni Jesus, magparanas sa kanyang buhay, gumaling siya sa cancer. Hindi niya kinakailangan magpa-treat. Gumaling siya sa cancer because of the Lord Jesus Christ. Hindi lang yun. Yung kanyang dalawang anak na babae, dahil divorce na nga, naghiwalay na sila, may rights pa rin yung tatay. At dahil ayaw niya na yung mga anak niya, kasi lumaki sila sa church eh. At yung lalaki kasama niya sa church. Tapos nalaman niyang ganun pala. Sa oras ng dalaw at kasama ang mga anak doon sa tatay, pinakabahan na siya kasi alam niyang dadaling sa worldly ways yung mga anak niya. Kaya yung dalawang anak, yung sa tatay, at mas gusto ang tatay kaysa sa kanya. Kasi mahigpit siya, straight pa siya eh. Pagdating ko sa mga bagay na hindi dapat gawin.
Dumating ang pagkakataon, tumawag yung tatay, kunin siya. Gabi na hindi pa umuwi, tapos nung pag-uwi, nakainom at amoy sigarilyo. Ay, sinasero na niya, yung dalawang anak niya. Sabi, takbo yung mga bata sa kwarto. Mas pinag-iikita ng mga kabataan, mas lalo nagre-rebelde, di ba? So, takbo sa mga kwarto. Pagdating sa kwarto, tinawagan ng tatay para bukas ulit. Nagalit na si Joanne, dahil nga sa dalawa, ay mas ginusto pa rin ng mga bata na bukas ulit, kasama uli niyo yung tatay. Alam niyo kung saan dinala ng araw ngayon, yung mga anak? Sa gay bar. Minister, international minister si Joanne Hunter, healing ministry, tapos yung dalawang anak, sinama sa gay bar. Anong pakiramdam ng isang nanay? Talagang nilalaban mo sa prayer. Tapos talagang naulit-ulit, siniserve na niya dahil hindi niya na makontrol, punta uli siya sa shower. At habang tumutulang tubig, ganun din yung luha niya din, tumutulo sa harapan ng Lord. Tapos ang sabi ng Lord sa kanya, put them on the altar. Put them on the altar. Ilagay mo siya sa altar. Ilagay mo sila sa altar. Yung sabihin, i-offer mo sila sa akin. Yung hindi mo na kayang gawin, ipagkatiwala mo sa akin. Put them on the altar. So dahil doon, sabi niya, Lord, forgive me kung nagpapakananay ako, yung pamamaraan ko ay parang hindi naman tama na. Ang nagalog ko po kasi mas madali tagalunin. So, pagkatapos, Lord, now I decide I put them on the altar. Nung gabing yun, dumating muli yung mga bata na amoy sigarilyo ulit, amoy alam. Kaya hindi na niya sinermonan. Kasi alam ng bakit? Nilagay na niya sa altar. Yung sabihin, God is in charge. Yung hindi ko na kaya gawin ng Lord na gagawa niya. I thank you, Lord, nasa altar na siya. Na sila. So, He put them on the altar. Pagdating, inasikaso o kumain na ba kayo? Pinakain niya, inasikaso niya. Yung mga bata takang-taka. Sabi ng mga bata, Mommy, are you alright? Kasi hindi na nasinermo na, inasikaso pa niya. Tapos medyo pinunasan pa niya dahil na medyo nalasing. Mommy, are you alright? So, kada aalis yung mga bata, sasama sa tatay, laging ganun na nangyayari. Lagi niya inaasikaso. Hindi niya nakinuha pa yung mga anak niya doon sa altar. Pinagkakasap niya na ipag-break mo na sila, Lord. Nagawa ko na yung lahat ng dapat ko gawin. Yung hindi ko na kaya, ikaw na gumawa. I put them on the altar, Lord. Ikaw nang bahala sa kanila kasi kung mahal mo sila, lalo mo silang mahal. Higit mo silang mahal. Kung paano minamahal mo din ako. Dahil sa pagmamahal mo sa kanila, ikaw na ang bahala sa kanila, Panginoon. He put them on the altar. Kita ba yun? Sabi ng word ng Lord, cast all your cares upon me, for I care for you. Cast all of your cares upon Him, for Jesus cares for you. Yun yung care niya during that day. Pero nung nagturo siya sa amin nung nasa Canada about healing, paano kung ako ng instant healing, sabi niya, yung dalawang anak niyang yun ngayon, kasama-sama na niya sa ministry. Oo, mahal pa rin nila ang tatay nila, pero hindi na sila nadadala ng tatay nila sa system of the world. Nagsimula yun, hindi instant, nagsimula yun nung inilagay niya ang kanyang dalawang anak nung sa altar. Kasi alam niya, hindi siya ang pwedeng magbago ng buhay ng mga anak niya. Kahit anong gawin niya, hindi niya mababago ang mga anak niya. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magbago sa kanila. Kasi mahal sila. May mga pagkahataon, gusto natin baguhin ang sitwasyon eh. Gusto natin baguhin ang mga tao na sa paligid natin. May mga times na yung prayer natin nagiging manipulative prayer na. Kasi pinapasunod natin, ngayon na Lord, gusto ko na makita ang resulta. But then, God is God. Alam niya yung timing. At alam niya kung paano ikilos dahil si Jesus ay nasa sa iyo. Every knee will bow and every tongue will confess Jesus is Lord. Kahit na gaano pa katindi, meron kami isang kabataan sa church.
Nung pagdating, sabi ko, para naman hindi tatalaban yan ng ebanghelyo eh. Para hindi tatalaban ng gospel. Alam mo yung parang tigas, mato-mato ng dating. Pero nung dumating si Jesus sa buhay niya, ay grabe tong lalaki ito. Grabe gamitin ng Lord para mag-share ng gospel sa iba. Bakit? Si Jesus na ang pwede gumawa namin. Hindi ikaw, hindi ako. Si Jesus lang ang pwede gumawa namin. Only Jesus can do things that you cannot anymore. Sinubukan mo na lahat. Ginawa mo na lahat. Pero si Jesus, isang bagay lang ang gagawin niya, mag-turn around lahat ng sitwasyon. Every knee should bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. God demonstrates His love and power through Jesus Christ. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal at ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ang sabi dyan sa Romans chapter 8, verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Nagaluhin po natin, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ipinigay para sa ating lahat. Paano pa kaya niya hindi maibibigay ng sagana ang iba pang mga bagay? If God did not spare His own Son, hindi na pinagkait sa atin ang kanyang kaisa-isang anak, ano pa kaya ang ibang bagay ang hindi niya maibigay sa atin? If we really know how much God loves us, whatever situation you are in, you know that Jesus can intervene. Right? Hindi ko na natataan. Ano mang sitwasyon ang meron tayo, kung Jesus ay nasa sa akin, kaya niyang kumilos, kaya niyang gumawa, kaya niyang makialam para lamang sa akin ikabubuti. If Jesus was not spared for you, what else can God will not give you? Kung hindi pinagkait ng Diyos si Jesus para sa iyo, ano pang ibang bagay ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Nakita ko po ito doon sa wall ko. Jesus Christ is the key of everything. Si Jesus ang susi sa lahat ng bagay. Jesus Christ is the key to everything. We are nothing without Jesus, but we can do all things through Him. We are nothing without Jesus, but we can do all things through Him. Jesus Christ is the key to everything. Anong meron ka ngayon? Anong pinagdadaanan mo ngayon? Anong kalagayan ang meron ka ngayon? Isa lang ang solusyon, si Jesus. Kung sinubukan mo na ang lahat, may nangyari naman, pero kung ulit, subukan mo naman si Jesus. Subukan mo namang ipagkatiwala kay Jesus na yun. Put it on the altar. I-offer kay Jesus. Dahil yung hindi mo kaya ng Diyos para sa iyo. Dahil si Jesus ay nagmamahal sa iyo. Kagalingan ba yan? Ako yung best ko na naranasan yung healing. At masasabi ko, Jesus is my healer. Pwede gumamit ang doktor, pero iba pa rin pag si Jesus ang nagpagaling. Walang praise ng anumang karakteran. Hindi na babalik pa. Ang gamot, ang siyensya, pwede bumalik eh. Pero kapag si Lord ang nagpagaling, permanente ang kagalingan. Let Jesus intervene
Baka naman sarili mo ng lakas hindi nagamit mo. Oras na para siya naman ang pagkatiwalaan mo ng pamilya mo. Kasi kung gaano mo kamahal ang pamilya mo, lalo na si Lord, mahal niya ang pamilya mo. Lalapit tayo ngayon kay Lord. Sabi ng Word of God, cast all of your cares upon Him, for He cares for you. Ano mang bigatin, ano mang bitbit, ano mang dalahin ang meron ka. Ito yung oras para go to the altar, put it on the altar. Huwag mong balikan. Meron kasi mga naglalagay sa altar, binabalikan eh, para kuhanin ulit. Pag nilagay mo, mag-thank you Jesus ka na. After you put your concern on the altar, thank you Jesus. You are now in charge. Thank you Jesus. You now can work. Pwede ka lang kumilos ngayon, Panginoon. Thank you Jesus. Hanggat hawak mo at hindi mo inilalagay sa altar, hindi makakakilos si Lord. Pero yung hawak mo, ilagay mo sa altar at ipagkatiwala mo sa Kanya, hindi ka makapahiya. Hindi ka mabibigo. Bakit? Jesus is the key to everything. Jesus is the key. Si Jesus ang susi. Gaano man nakasara ang pintuan para maranasan mo yung paglabas mula sa sitwasyon na meron ka, si Jesus ang susi. Wala pang pintuan ang hindi pwedeng magbukas kay Jesus. Ayun tayo na. Jesus is the key. Sa oras na to, lapit tayo kay Lord. Ilagay mo sa altar ng ating Panginoon Jesus ang lahat ng meron ka. Ang lahat na nagpapahirap sa iyo. Ang lahat ng mga bagay na dinadala mo. Actually, ayaw ni Lord yan para sa iyo. Kaya lang hindi niya kukuhanin. Gusto niya i-offer mo. Ibigay mo sa Kanya. Napaka-gentleman ng Lord, hindi niya aagawin sa iyo ang hawak mo. Gusto niya i-offer mo. At once na i-offer mo, walang anumang bagay na pinagkatiwala mo sa Diyos ang hindi niya iingatan hanggang sa takdang panahon. May timing siya para makita mo, He is everything. He can do all things. He can do all things. Sabi nga, by faith we can move mountains. It is Jesus who is the one moving mountains. Pag pinagkatiwala natin sa Kanya, kaya ni Jesus, kahit gaano malaking obstacle ang nasa harapan mo, He is able. Hindi ko po ito sinasabi dahil hindi nyo ako katulad. May mountains din ako. Pero little by little, yung mountain nagiging nagiging little by little, nakikita ko yung divine intervention ng Lord at namamanga ako. Pinapatunayan araw-araw ng Lord sa akin, kahanga-hanga siya. Kahanga-hanga ang pagkilos niya. Kahanga-hanga ang mga gawa niya. Kahanga-hanga siya kasi nagmamahal siya at kaya niya. Kaya niyang gumawa. As we go to the presence of God, picture yourself. Tingnan mo ang sarili mo. Hawak mo yung concern mo. At i-offer mo to sa altar ng Lord. Kitain ko ang sarili mo na hawak mo yung concern mo at inilalagay mo sa altar ni Lord. Lord, sa iyo to. Hindi ko na alam eh. Hindi ko na kaya. Sa iyo na to. Kung may pangalan ang involved, banggitin mo ang pangalan. Kung tao ang involved, banggitin mo yung pangalan ng tao. Kung karamdaman yan, banggitin mo yung karamdaman at ilagay mo sa altar ng Panginoon. Pangangailangan na yan, banggitin mo yung pangangailangan, ilagay mo sa altar ng Panginoon. Kahit emosyon, Lord, nalulungkot ako. Lord, nahihirapan ako. Ilagay mo sa altar ng Panginoon. At hayaan mo siya. Kapag naiisip mo ulit, pag kumuhanin sa altar, magsimula kang, thank you, Jesus. Nailagay ko na sa altar mo eh, pinagkakatiwala ko na sa iyo. Magsimula ka na magpasalamat. Gratefulness will allow God, will allow you for God to work
Ang pagpapasalamat mo sa Diyos ay hinahayaan mo at pinapalagan mo si Lord na makakilos sa sitwasyon na nilalagyan. Hindi ko po alam ang pinalalagyan ng bawat isa. First and foremost sa akin, nagsimula, kausapin ako ng Lord dito sa mensahe ito. I am just sharing to you God's heart today. Kasi ako yung unang na-bless. Mga kapatid, Jesus is the key to everything. Whatever situation you are in, whatever burden you have, it is Jesus who is the answer. Si Jesus lang ang sagot sa lahat. Let us go to the presence of God. Bibigyan ko yan ng time. Kausapin mo personal si Lord. Sabihin mo kay Lord, Lord, I'm putting this concern on the altar. And start thanking the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Put it now on the altar. God wants to help you. Just put everything on the altar. You can express yourself. Sabihin mo lang. Kung gusto mo talaga i-express kayo yung pangangailangan mo ng tulong niya. As you put your concern on the altar, you can express yourself. Gusto ng Lord na marinig ko ang nalaman ng puso mo ngayon. During Sunday, ito yung tamang lugar. Naiinit mo si Lord. Every day you can do it, but this time, sama-sama natin gawin. At samantalangin natin because He is here. God is here in our midst and we can entrust everything to Him. Oh, Jesus. We love You. Father, we come before Your presence. Kung nararamdaman kong heaviness in my heart, kung kanino man ito, Panginoon, sinasamahan ko siya ngayon sa iyong harapan, Panginoon. At inilalagay namin sa altar mo ang kabigatan na ito ngayon, Lord God. Lift up the burden from this person today, Lord, in the name of Jesus, Lord God. Alisin mo yung heaviness na ito. Palitan mo ito ng kagaan ng loob na galing sa iyo, Panginoon. Father, kung nararamdaman kong mga worries, the worries of life, kung kanino man ito, Panginoon, sinasamahan ko ang taong involved sa iyong harapan, sa iyong altar, and we put all these worries on your altar, Lord. Replace these worries with worship and thanksgiving dahil makakakilos ka sa pagsamba ng iyong mga anak, O Lord God. Replace these worries with trust and faith in You, Lord, because You are able to do exceedingly beyond even whatever na iniisip o hinihingi ng tao sa iyo, Panginoon. Father, we come before You. We acknowledge that we cannot do anything, but we can do all things through Jesus Christ who strengthens us, Lord. Sa lahat ng inilagay sa altar mo sa umagang ito, Panginoon, take charge, Lord. Be in charge, Lord. And manifest, demonstrate Your love and Your power by answering, O Lord God, yung kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Muli patunayan mo, si Jesus ang susi sa lahat. Si Jesus ang lahat-lahat, Panginoon. And You are able to do great things, Lord, sa lahat ng ito. Thank You, Lord Jesus. Let us now come to worship the Lord.
After putting everything on the altar, start now thanking the Lord by worshiping Him. All stripped away and simply gone. Wanting just to bring something that's over that will bless your heart. I'll bring you more than a song or a song in itself. It's not what you have required. Running back for now, worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. Sige po. Gawa kayo ng gesture yun. Whatever na inilagay mo sa altar, mag-gesture ka ngayon na inilalagay mo ito ngayon sa kanyang kanan by coming into the front, opening whatever sa altar. Whatever your situation is, tao man yan, sitwasyon na yan, pangangailangan man yan, put it now on the altar. Alam ko nag-pray na kayo kanina, but then let us make a gesture. Gawin natin pumunta sa harapan at ilagay sa paanan ng Lord. Ano man ang mga bigatin, ano man mga kalagayan na meron ka. As we worship, as we continue to sing that song, go now to the front and offer whatever situation you have on the altar as we continue to worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you.